Dylan, The Healer. 286 hanggang 272. The same thing, I don't want to repeat it many times. And when I made a special trip to the capital to talk to the old man, you should have been there too, right? Dahan daw ang ibinaba ni Marquez ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at sinulyapan ito gamit ang kanyang maulap na mga mata. Ang junior niyang kapatid, at saka mahinang sabi. Ito. Ang matandang agila na may apelyidong Overton ay napangiti ng awkward nang marinig ang mga salita, na sinundan ng walang magawang ekspresyon, pero kuya, ngayon ay nagbago na naman ang tono ng matanda. Hiniling niya na sunduin natin si Linda. Ibalik mo si Linda. Haha, para ka ba sa batang yan, Dylan? Gayunpaman, direktang pinutol siya ni Marquez at malamig na sinabi. Senior kuya. Nang marinig iyon, ang matandang agila na may apelyidong Overton ay direktang inilagay ang tasa ng tsaa sa mesa sa harapan niya, ang walang magawa at mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala, at napalitan ito ng seryoso, dahan-dahan niyang sinabi, kahit ano pa man, siya sa wakas isang miyembro ng matandang pamilyang Ember sa kabisera, tama ba ang pag-ibig sa dugo kaysa sa tubig, hindi mo ba naisip na ito ay labis para sa iyo na gawin ito ngayon? Tapos na. Parang hindi. Si Marquez ay tila napakatahimik, ngunit ang katahimikang iyon ay hindi maipaliwanag na mas nakakainis at kakatakot. Ang matandang may apelyidong Overton ay hindi maiwasang bahagyang magbago. Nakita ko siyang nakatingin sa mata ng matandang may apelyidong Overton, at ang nakababatang kapatid na lalaki ay tumigil sa pagtawag sa kanya, tinawag siya sa kanyang unang pangalan ng walang pakialam, Jerome Overton, ang posisyon ko ay hindi katulad ng sa iyo, kaya't huwag kang lumihis. Sa puso mo sa akin, dapat ay malinaw na malinaw, si Linda ay tulad ng aking anak, hindi ko siya papayagang magkamali. Paano ito matatawag na hinaing? Handa nang itanggi ng matanda na gusto niyang tanggapin muli si Linda, lalo pa ang isang inosenteng tao na tulad ni John na nahuhulog sa dilema. Medyo may kaunting apelyidong si Overton ang matandang lalaki. Hindi kumbinsido. Inosenteng tao. He deserves it. Ngunit sa puntong ito, biglang nagalit si Marquez, siya ay isang duwag. Mayroon bang lalaking tulad niya, isang asawa? Kung hindi si Linda ang nagpoprotekta sa kanya, hindi ako papayagang gawin iyon. 20 years ago, gusto ko lang patayin ang aso niya, bah. Gayon din, Jerome Overton, sabihin mo sa akin, ano ang hindi tinatawag na karaingan? 20 taon na ang nakalilipas, dahil sa mga salita ng matanda, malungkot lamang na nakaalis si Linda sa kabisera, at siya ay ulila at biyudang ina, nag-iisa kasama ang iilan. Pagkaraan ng 20 taon, ang matanda ay nagsabi ng isa pang salita, at nais niyang bumalik sa kanya. Boom! Sa pagsasalita nito, hinampis ni Marquez ang mesa gamit ang kanyang palad, at ang kahoy na mesa ay pumutok at naging pulbos. Bigla siyang tumayo na may malamig na tingin, at nagsabi, Jerome Overton, ito na ang huling babala ko sa iyo. Kung oo, ayoko nang maulit ito sa huling pagkakataon. Kung hindi, ibabailin ko ang aking mukha, o mga tao. Kahit na ang bagay ay ikaw, ito ay pareho. Sa isang iglap, kahit na ang isang karakter na tulad ng matandang may agila na may apelyidong si Overton ay parang nasa isang nakakatakot na halimaw sa isang iglap. Malaki ang pressure sa kanya, kasing bigat ng bundok, dahilan para biglang magpalit ng kulay, lumiit ang kanyang mga pupil, at maging ang kanyang paghinga ay magulo. Tumayo ka. Ngunit ang napakalaking pressure na ito ay dumarating at mabilis na nawawala. Pagkatapos ay nakita niya na ang kanyang noo ay bahagyang pinagpapawisan, at siya ay natahimik ng ilang sandali, at sa wakas ay umiling at ngumiti ng mapait, na nagsasabi, ikaw na matanda, talaga, hey. Well, hindi ko nababanggitin ito sa hinaharap, subukang ipagpaliban ito hanggat maaari ngunit. Gayunpaman, ang sitwasyon ng anak ni John ay napakasama ngayon, at umabot na ito sa pinakamapanganib at kritikal na sandali. Ang mga matatandang lalaki sa medical church, at maging si Larry Zahn ay walang magawa, ngunit nagrekomenda siya ng isang lalaki mula sa Banuan City, Jarlingnan Province. Sa matandang lalaki. Ang henyong doktor na pinangalan ng Ember.
Ang matandang lalaki na may apelyidong Overton ay pinagmamasdan ang mukha ng kanyang nakatatandang kapatid, at habang nagsasalita siya, mas tumahimik siya. Sa oras na ito, kung may mga matatandang tao mula sa kabisera na bilog, pagkatapos marinig ang salitang John na iniluha mula sa bibig ng matandang Jerome Overton, natatakot ako na labis silang magugulat. Dahil sa kabisera, siya ay qualified na banggitin niya ng ganito, at ang kanyang apelyido ay Ember, at ang kanyang pangalan ay John. Natatakot ako na iyon lang. Si John Ember, Executive Vice Minister ng isang partikular na ministeryo sa Beijing, ay isa rin sa mga malamang na kandidato para sa posisyon ng ministro. Bilang pinuno ng ikatlong henerasyon ng pamilyang Ember sa kabisera, siya at ang isa pang ikatlong henerasyong lalaki ng pamilyang Ember. Si John Ember ay kilala rin bilang Ember Family, kapwa sa kabisera at sa larangan ng politika, at sikat na sikat sila. Yun naman talaga ang pakay ng matanda na hilingin kang pumunta ulit dito, diba? Sumulyap si Marquez sa kanyang nakababatang kapatid, pagkatapos ay dahan daw ang umupo ng walang ekspresyon sa kanyang mukha, at malamig na sinabi. Nang marinig ito, ang matandang agila na may apelyidong Overton ay umiling ng walang magawa at sinabing, kung tutuusin, ang dugo ay mas makapal kaysa tubig. At saka, ang anak ni John ay palaging inosente, tama ba? Sa pagkakataong ito ay hindi na tumanggi si Marquez, dahil nga, ang mga bata ay palaging inosente. At ang tunay na layunin ng aking pagbisita sa oras na ito ay hindi para dito, ngunit para sa aming lokal na koponan upang masubaybayan ang isang bagay. Ngunit sa sandaling ito, ang matandang lalaki na pinangalanang Jerome ay biglang naging seryoso, tumingin kay Marquez na may seryosong mukha at sinabing, Kuya, naaalala mo pa ba ang balita mula sa White Mountain kalahating buwan na ang nakalipas? Ibig mong sabihin na wasak ang White Palace. Bahagyang sumimangot si Marquez at dahan daw ang ulong, naaalala ko na ang ninuno ng palasyo ng White, si Benjo Lane, ay hindi pa patay. At ang matandang iyon ay nakarating na sa gitnang yugto ng sinaunang mandirigma na likas 20 taon na ang nakalipas, paano ito maging nawasak? Ang White Palace ay isang kilalang martial arts sect sa sinaunang Southern Warrior Circle. Mayroon itong hindi bababa sa dalawang sinaunang mandirigma na likas na malakas, at maging ang isa sa mga ninuno ng White Palace, si Benjo Lane, ay kasing aga ng 20 taon. Bago iyon, naabot na niya ang gitnang yugto ng congenital realm ng sinaunang martial artist, at ang kanyang background ay hindi maihahambing na malalim. Ang pagkakaiba ay halata. Sa katunayan, ang tinatawag na labing isang pangalawang antas ng sinaunang mandirigmang sekta, ay talagang biro lamang sa mata ng tunay na lupon ng mga sinaunang mandirigma. Tanging ang White Palace, isang tunay na pangkat ng martial arts sa sinaunang martial artist circle, ang makapagpaparamdam sa mga tao sa circle ng pagpigil at pagpigil. Ang pagkakaroon na katulad ng White Palace ay tinatawag na hidden door ng mga insider. Kalahating buwan lang ang nakalipas, ang pagkakaroon ng isang behemoth tulad ng White Palace ay hindi maipaliwanag na nawasak. Sa sandaling lumabas ang balitang ito, halos ang buong kagubatan ng martial arts ay nagkakagulo, ang mga tao ay nagpanik, at hindi sila nang ahas na isipin kung anong uri ng matandang halimaw o puwersa ang talagang makakagawa ng ganong bagay. Pagkatapos ng lahat, ito ay ang walang katapusang palasyo. Sa makatuwid, si Marquez ay hindi pamilyar sa bagay na ito, at kahit na nagulat. Bagamat sa lakas niya, nagagawa niya rin ang ganitong bagay nang hindi niya nalalaman, ngunit ang tanong, medyo sobra na ba itong malupit na paraan ng pagpatay ng tao sa buong sekta? Siya ay hindi patay, ngunit pagkatapos na wasakin ang White Palace, natagpuan ng ating mga tao ang kanyang katawan sa isang lihim na silid sa White Palace, at siya ay sinipsip na tuyo. Narinig niya ang ungol ng kapatid. Ang matandang agila na may apelyidong Overton ay biglang huminga ng malalim at dahan-daang sinabi. Tuyo. Nang marinig ang mga salita, marahas na nanginig ang mukha ni Marquez. Well, after I received this news, natigilan din ako. Parang may naglilinang ng ganyang magic art na kumakain ng dugo at dugo. Mataimtim na sinabi ng matandang agila na may apelyidong Overton. Ang magic art na kayang lumamo ng dugo at dugo ng mga tao, hindi ko inaasahan na babalik sa mga ilog at lawa, at hindi biro ang level na iyon.
Magic art na lumalamon sa asensya at dugo ng tao. Nang marinig iyon, maging si Marquez ay bahagyang natahimik, na may bahagyang solemn na ekspresyon. Dahil malinaw niyang natatandaan na sa kasaysayan, 3 beses nang lumabas sa kabuuan ang magic art na kayang lumamon sa diwa at dugo ng mga tao, at lahat sila ay lumikha ng isang malakas na bagyo. Matatawag itong 3 sakuna ng martial arts. Hindi ko inaasahan na lumitaw na naman ang magic art. Although hula lang natin ngayon, sineryoso na. And now there are some clues. Sabi ng matandang agila na may apelyidong Overton. Oh, anong clues? Ang malabo na mga mata ni Marquez ay biglang bumaril ng isang matalim na gilid. Humphrey ng Flying Leopard. Siya yun. Kasabay nito, nagmaneho sina Daylan at Jiandong sa punong tanggapan ng Chenhong Pharmaceutical. Kung ikukumpara sa mga maliliit na third-rate na maliliit na workshop at mga kumpanya ng leather bag, ang kumpanya ay talagang isang nangungunang negosyo sa probinsya. Hindi lamang ito kahanga-hanga at sumasaklaw sa isang napakalawak na lugar, kundi pati na rin sa loob ng lugar kung saan matatagpuan ang buong pabrika ng enterprise. Ito ay malinis at maayos, na walang gulo, na nagbibigay ng magandang unang impresyon. Brother Daylan, sabi ng kaklase ko wala siya sa New Hills, pero tumawag na siya para ipaalam sa kapatid niya na darating siya. Hinintay niya muna kami. Dapat nandoon na siya. Pupunta muna ako sa banyo. Pagpasok sa reception building ng Chenhong Pharmaceutical, ibinuka ni Jiandong ang kanyang bibig. Well, let's go. Hihintayin kita dito. Nang marinig iyon, tumango si Daylan, handang umupo at maghintay kahit saan sa gusali. Ngunit sa sandaling ito, isang nagulat na boses ang biglang tumunog mula sa kanyang likuran, Daylan. Dapat ikaw, tama. Nabasa ko ito ng tama. Natigilan si Daylan nang marinig niya ang mga salita, ngunit hindi niya inaasahan na makakatagpo siya ng mga kakilala dito. Kaagad, lumingon siya sa gilid, at nakita niya ang isang binata na nasa 20s na nakasuot ng suit at kurbata na nakatayo sa likuran niya, nakasuot ng napakakapansin-pansing Rolex na relo sa kanyang palso, mukhang matagumpay. Brian Bale, ikaw ba yan? Parang ang tagal na nating hindi nagkita after graduating ng high school ah. Matapos makita ng malinaw ang mukha ng isa't isa, sa wakas ay naalala ni Daylan na tila ito ang kanyang kaklase sa high school, si Brian Bale. Sa pag-iisip nito, iniunat niya ang kanyang kamay para makipagkamay sa kalaban. Kung tutuusin, matatanda na silang magkaklase, at hindi nila maiwasang maging malapit sa kanilang mga puso. Matagal na kitang hindi nakikita. Maganda ba ang lagay mo nitong mga nakaraang taon? Huminto ako sa pag-aaral ng kolehiyo pagka-graduate ng high school. Ilang taon din akong napunta sa parehong estado, at maswerte ako. At okay na ako ngayon. Brian Bale sa halip, iniunat niya ang kanyang kamay ng may ngiti at nakipagkamay kay Daylan, ngunit biglang nag-iba ang kanyang tono, na nagpapakita ng kaunting show-off. Maaari mo ring iling ang nakakapansing Rolex na relo sa kanyang kamay. Halatang matagal na ring hindi nagkikita ang matandang kaklase, at nagnenegosyo siya nitong mga nakaraang taon, at naging maayos naman ang pakikitungo niya, kaya hindi niya maiwasang magpakilala sa harap ng matandang kaklase at ipakita ang kanyang kataasan. 287. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Daylan na ngumiti ng bahagya, ngunit wala siyang pakialam sa sadyang superioridad ng kabilang partido. Kung tutuusin, walang perpekto, kahit siya mismo minsan ay ganito, di ba? Ngunit nang makita ang walang pakialam na ekspresyon ni Daylan nang marinig na ang mga salita, bahagyang nagulat si Brian Bale, medyo napahiya, hinawakan ang kanyang ulo, at humihingi ng paumanhin, tingnan mo ang bibig ko, sanay na akong magarbong. Pumunta ka rin dito. Or business ang sinasabi mo. Pakikipag-usap tungkol sa negosyo. Well, naalala mo ba si Leon Zhang? Siya ang nakaupo sa aking likod na mesa noong siya ay nasa paaralan. Nagbukas siya ng tindahan ng mga herbal na pagkain. Medyo na-curious ako, kaya nag-invest ako ng kaunting pera at ginawa ito sa kanya. Nakangiting paliwanag ni Daylan at ngumiti. Medicinal Food Square. Iyan ay isang magandang proyekto. Ang industriya sa lugar na ito ay napakainit kamakailan, at ang ginagawa ko ngayon ay may kinalaman dito.
Tumawa si Brian Bale. Oh, ano yon? Curious na sabi ni Daylan. Ito ay tungkol sa Southern Herbal Medicine. Brother Daylan, bumalik na ako. Pasensya na sa paghihintay sa'yo. Oy, kaibigan mo ba to? Sa sandaling ito, bumalik si Jiendong pagkatapos pumunta sa banyo, tinitingnan ang hindi maipaliwanag na hitsura ni Daylan kay Brian Bale at sinabing, well, ito ang kaklase ko sa high school, si Brian Bale. Nang marinig iyon, tumango si Daylan at ipinakilala ang dalawang panig, Brian, ito si Jiendong. Tawagin mo na lang siyang Awi. Anong pinagsasabi mo? Hello Mr. Dong, ako si Brian Bale, ikalulugod kung makilala ka. Inilibot ni Brian Bale ang kanyang mga mata kay Daylan, iniunat ang kanyang kamay at masigasig na sinabi kay Jiendong. Obviously, kahit kaibigan siya ng isang matandang kaklase, medyo magalang siya. Hello, ako si Jiendong. Ikinagagalak kitang makilala. Tila, ang pag-uugali ni Brian Bale ay nagbigay kay Jiendong ng napakagandang unang impresyon, at napangiti siya nang makita niyang iniunat niya ang kanyang kamay. Ding-ding! Sa sandaling ito, ang tunog ng pagriring ng telepono ay biglang nanggaling kay Brian Bale, na ikinagulat niya ng bahagya, at pagkatapos ay nagpakita ng panghihinayang, paumanhin, sasagutin ko muna ang telepono. Agad naman siyang napalingon sa gilid. Nilabas niya ang phone at pinindot ang connect button sa display sa kamay niya. Hello, Kuya Leo. Ako si Brian. Oo, tingnan mo kung may oras ka ngayon, nakarating na ako sa reception building ng iyong kumpanya. Nang marinig ang hindi malinaw na mga salitang ito, bahagyang nagulat si Jiendong at hindi sinasadyang sumulyap kay Daylan. Bahagyang tumango ang huli at umiling, sinasadyang nagsasalita, tingnan natin ang sitwasyon. Hoy, Kuya Liu, ba? Ano ba? Ngunit sa sandaling ito, biglang nagbago ang sitwasyon ni Brian Bale, at medyo masama ang tingin niya at 2 beses na pinapakain ang telepono, at pagkatapos ay hindi niya maiwasang magmura. With a sound, he looked depressed, parang may ibinaba ang phone. Nang makita ang eksenang ito, bahagyang kumislap ang mga mata ni Daylan, at sinabi niya, Brian, anong problema? Anong problema? Hoy, I'm letting you guys see a joke. Hindi talaga authentic ang apo. Nang marinig iyon, ipinagkibit balikat ni Brian Bale ang kanyang ulo sa pagkadismaya, pagkatapos ay pilit na nagpasaya at nakangiting sinabing, kalimutan mo na ito, ayos lang. Hindi ito big deal. Gayunpaman, naputol siya ni Daylan bago siya matapos magsalita, at same time na sinabi, old classmate, sabi ko medyo out of the world ka. Ano ba, sabihin mo sa akin at makinig, baka makatulong tayo ano ka busy. Kasama. Tama, Kuya Bale, huwag kang masyadong madaldal. May mga kakilala ako dito sa Chenhong Pharmaceutical. Ipaalam mo sa akin kung ano ang nangyayari. Sinabi rin ni Jiendong matapos itong marinig. Binigyan siya ni Brian Bale ng magandang unang impresyon, at sa relasyon ni Daylan, ngayong mukhang may problema ang kabilang partido, natural na gusto niyang tumulong. Anyway, sa kanyang marangal na pagkakakilanlan bilang Jiendong, Dong Dashao, sa lungsod na ito ng New Hills, gaano man ito kalaki, hindi ba? Kuya Dong, may kakilala ka ba dito sa Chenhong Pharmaceutical? Nang marinig ito, pinalaki ni Brian Bale ang isang kislap ng pag-asa, at pagkatapos ay sinabi, ganito. Napag-alaman na pagkatapos ng pagtatapos sa high school, pagkatapos na dumalo sa engranding kaganapang ito sa New Hills, ang unang negosyo na pinag-isipan ko ay ang koleksyon ng mga wild southern na mga herbal na gamot. Ang master na sinundan niya ay isang kilalang albularyo sa industriya, at mayroong 7 o 8 albularyo na sumusunod sa kanya, na espesyal na nagbibiyahe sa malalalim na kabundukan, matatandang kagubatan, at ligaw na latian upang mangolekta ng ligaw at mamahaling mga herbal na gamot ng southern, at pagkatapos ay nagbebenta sila sa iba't ibang bansa. Malaking kumpanya ng Southern Medicine kapalit ng mataas na kita. Gayunpaman, ang propesyon na ito, lalo na ang isang albularyo, ay hindi maaaring magawa ng magdamag, pabayaan ang isang kalahating daan na monghe tulad ni Brian Bale, na ang pundasyon ay masyadong mababaw upang maging isang independenteng albularyo sa maikling panahon.
Gayunpaman, bagaman wala siyang sapat na karanasan at background, mayroon siyang maliwanag na pag-iisip at nauunawaan na ang pakikipagtulungan ay maaari lamang kumita ng maraming pera. Lumalabas na bagamat marunong mangolekta ng mga halamang gamot ang mga nangongolekta ng damo sa henerasyon ng kanyang amo, karamihan sa mga ligaw at mamahaling mga herbal na gamot na Southern na nakuha nila ay ibinebenta sa mababang presyo. Dahil tapat ang mga tao, hindi sila magbebenta. Kaya't nakita niya ang neutral na posisyong ito at hinikayat niya ang kanyang amo at ang kanyang mga tiyuhin na ibigay sa kanila ang karapatan na ibenta ang mga nakolekta nilang gamot na herbal na ligaw na Southern. Makipag-usap sa isa't isa tungkol sa kooperasyon. Noong una, naging maayos ang lahat, ngunit ngayon, isang hindi tunay na tao ang lumitaw. Napag-usapan na namin ang lahat, pero biglang nagbago ang isip ng apo at gusto niyang ibaba ang presyo. Dahil alam niyang limitado ang oras ko para bumalik sa pagkakataong ito, at wala na akong panahon para makipag-ugnayan sa ibang tao. Nagalit si Brian Bale. Ibinuka niya ang kanyang bibig, mukhang walang magawa. Dapat mong malaman na ito ang unang pagkakataon na dinan niya ang kanyang Panginoon at ang kanyang mga tiyuhin upang mangolekta ng mga ligaw at mamahaling halamang gamot ng Southern at ibenta ang mga ito pabalik. Kung siya ay manggugulo, hindi siya magkakaroon ng mukha na magbukas ng ganoon sa pangalawang pagkakataon. Sa oras na iyon, ang paraan ng paggawa ng pera na sa wakas ay nahawakan niya ay magiging wala, na talagang ayaw. Ganito pala. Madaling i-handle. Nagkataon na kailangan ko rin ng maraming wild and precious Southern herbal medicine. Kung hindi, ibenta mo na lang sa akin. Makakasiguro ka sa mga presyo, ngunit, Brian, maaari mo bang igarantiya na ang lahat ng ito ay mahalagang mga kalakal ay hindi masyadong kapaki-pakinabang sa akin? Nang marinig ang mga salita ng isang matandang kaklase, biglang sinabi ito ni Daylan. Dapat mong malaman na siya ay hindi nagkukulang sa pera ngayon, ngunit ang kulang ay ang lahat ng uri ng ligaw at mahalaga o bahagyang Southern herbal medicines. Dahil ang ilan sa mga bagay na iyon ay maaaring gamitin para sa kanya upang magbigay ng mga gamot sa mga pasyente, at ang ilan sa mga ito ay maaaring magpapahintulot sa kanya na magluto ng mga pagkaing nakapagpapagaling na maaaring mapabuti ang kanyang lakas at mapabuti ang kanyang sariling lakas. Sa madaling salita, mas marami ang mas mahusay. Kaya't nang mabalitaan niyang ang matandang kaklase niya ay may hawak na isang mailap at mamahaling halamang gamot na Southern, hindi na niya ito inisip, kaya't siya na mismo ang naghanda upang bumili. Anyway, hindi niya inaasahan ang mga wild and precious Southern herbs na nasa kamay ng isa, lahat ng gusto niya, pero basta may isa o dalawang piraso, sapat na. Sa madaling salita, ang akumulasyon ng mas kaunti ay gumagawa ng higpa, mas marami ang mas mahusay. Sell it to you. Daylan, are you kidding me? Kung gusto ko talagang ibenta ang batch ng medicinal material sa kamay ko, hindi magiging mura, kahit ganito lang. Matapos marinig ang mga salita ni Daylan, si Brian Bale ay natigilan saglit. Sing-sing, at pagkatapos ay dahan-daang nakabawi, iniunat ang isang daliri at sinabi. 10 milyon. Nang marinig ito, nagtanong si Daylan na may pagdududa. Anong 10 million, is 1 million? Kailan pa lumaki ang anak mo, buksan mo ang bibig at halika. Inilibot ni Brian Bale ang kanyang mga mata at sinabi. 10 million? Kung 10 million ang batch niya, bakit kailangan pa niyang magmakaawa kay dad para sabihin kay lola yung sale? At ito ay herbal na gamot lamang ng Southern, paano ito magiging sulit? 1 million. I'll take a look at the goods with you later. Kung walang problema, 1 million is 1 million. Nang marinig ito, hindi kumurap si Daylan, na para bang may kausap siya na mga ilang daang yuan. Malaking negosyo, din. Ngunit upang maging patas, sa kanyang mga mata ngayon, ang 1 milyon ay tila hindi gaanong naiiba sa ilang daang dolyar. Talaga. Pagkatapos ay maaari na tayong magkasundo ngayon. I'll take you there to see the goods when you are free. You can rest assured in terms of quality. There is absolutely no problem. It is definitely a rare boutique sa palengke. Halatang natgilan si Brian Bale saglit, at pagkatapos ay bumalik siya sa katinoan at tuwang-tuwang sinabi.
Pagkatapos ng lahat, kung matagumpay niyang maibenta ang mga halamang gamot na dinala niya sa oras na ito at ayusin ang mga channel ng pagbebenta, kung gayon ang landas na ito ay ganap niyang bubuksan. At ang kaukulang mga pagbabalik ay magiging pagsuray. Gayunpaman, halatang hindi niya inaasahan na ang isang kaklase sa high school na hindi niya nakita sa loob ng maraming taon ay makakapagsalita ng casual, sa dami ng transaksyon na 1,000,000, nang hindi kumukurap ang kanyang mga mata. Kaya lang, medyo hindi ka panipaniwala para sa kanya. Brother Daylan, sasagutin ko na yung phone. Andito na daw yung kapatid ng classmate ko. Sa sandaling ito, biglang sinabi ni Jiendong, at pagkatapos ay umalis. Maya-maya, nakita kong inaakay niya ang isang binata na may marangal na mukha at may dignidad na tindig, nakasuot ng gold-rimmed glasses mula sa labas ng reception building. Ngunit nang makita niya ang taong iyon, bahagyang nagulat si Daylan. Kuya Nigel. Dahil ang taong iyon ay walang iba kundi si Solomon Nigel, ang pamilya ng Nigel sa na nagkaroon ng maikling pakikipag-ugnayan kay Daylan sa eroplano noon. Brother Ember. Nang makita si Daylan, natigilan din si Solomon, ngunit hindi niya inaasahan na magiging kakilala niya ito. Kuya Nigel, Brother Daylan, so magkakilala kayo. Nang makita ang eksenang ito, medyo nagulat si Jiendong, ngunit naramdaman niyang parang ito ang dapat mangyari. Dahil magkakilala sila, dapat na mas madali ang mga bagay. Noong isawang, pero Kuya Nigel, hindi ba doktor ka mula sa Baekeotang? Bakit? Nang marinig iyon, tumango si Daylan, ngunit medyo natarante siya. Baekeotang ang libangan at sideline ng lolo ko. Kadalasan wala akong gagawin, at gusto ko ng Southern Medicine, kaya doon ako nagtatrabaho. Sa katunayan, ang Chenhong Pharmaceutical ang tunay na industriya ng pamilya naming Nigel. Sino itong kaibigan? Nakangiting paliwanag ni Solomon, at biglang tumingin muli sa Brian Bale Road. This is my high school classmate, Brian Bale. Brian, this is Solomon Nigel brother. Pakilala ni Daylan. Siyang Master Nigel pala, hello, I'm glad to meet you. Si Brian Bale ay medyo nasasabik at medyo kinakabahan. Mag-abot upang bigyan ng isa't isa ng isang iling. Dahil sa kanyang trabaho, syempre alam niya kung anong uri ng tao si Solomon Nigel sa Chenhong Pharmaceutical, ngunit hindi niya inaasahan na magkakakilala si Daylan, na lampas sa kanyang inaasahan. Saan? Masyado kang magalang. Ngumiti si Solomon at iniunat ang kanyang kamay at kinamayan si Brian Bale, pagkatapos ay sinulyapan ang lahat ng naroroon, at nakangiting sinabi, marami, bakit hindi tayo pumunta sa opisina sa itaas para mag-chat? Brother Ember, narinig kong sinabi ni Janwi, gawin mo. Gusto mo ba kaming kausapin? Kaming Chenhong Pharmaceutical ang pinag-uusapan tungkol sa negosyo. 288. Sige, akyat na tayo at mag-usap. Nang marinig iyon, bahagyang tumango si Daylan, at pagkatapos ay sinundan si Solomon sa mataas na antas ng opisina ng Chenhong Pharmaceutical. Anong inumin? Pagkarating sa isang eleganteng pribadong opisina, nagmature si Solomon at naglakad patungo sa isang bookshelf na may maraming iba't ibang uri ng dahon ng tsaa at isang built-in na refrigerator na may iba't ibang inumin at juice drink. Iba't ibang uri. Mag-e-enjoy si Kuya Nigel. Ako mismo ang gagawa. Nakangiting sabi ni Daylan, saka naglakad papunta sa ref at kumuha ng isang bote ng malamig na inumin. Tila hindi siya mahilig sa tsaa. Gawin natin ang sarili natin. Nang makita ang eksenang ito, ginawa ni na Jiendong at Brian Bale ang kanilang sariling pagsisikap at nakadamit. Ang bawat isa ay gumawa ng isang tasa ng tsaa o kumuha ng isang bote ng malamig na inumin o inumin. Kuya Nigel, ganito, pumunta kami ngayon dito para. Nang makita ito, hindi na nag-abalang magpalakpakan si Daylan, umiinom ng nakakapreskong malamig na inumin habang pinag-uusapan ang channel ng Southern Herbal Medicine sa Medicinal Restaurant. Yun lang. Ngunit pagkatapos pakinggan ito, umiling si Solomon at ngumiti, pabirong sinabi, hindi sulit na pumunta kayong dalawa ng personal para sa walang kabuluhang bagay na ito. Tumawag ka lang at hayaan natin itong ayusin. Hindi ko gusto ang mga produktong Zybay na iyon sa iyong planting base.
Mas mabuti na maging ligaw at dalisay, at ang medicated diet ay magiging mas mahusay. Ngunit umiling si Daylan at ngumiti. Lahat ng ligaw at natural. Nang marinig iyon, sa wakas ay natigilan si Solomon, at pagkatapos ay nag-aalangan na sinabi, Brother Ember, natatakot akong hindi ko matupad ang iyong kahilingan. Dahil kung hindi mo babanggitin ang 6 na sangay ng tindahan ng medicinal food, kahit na ito ang bilang ay pinutol sa kalahati, ang lahat ng ang supply ng mga hilaw na materyales na kailangan ay kamangha-manghang sa paglipas ng mga taon ay hindi mas mahusay kaysa sa iba. Ganun ba? Nang marinig ito, biglang namula ang mukha ni Daylan dahil nalaman niyang parang tinatanggap niya ito. Sa katunayan, ang Southern Herbal Medicine ay hindi mas mahusay kaysa sa iba. Ang ikot ng paglago ay karaniwang kinakalkula sa mga taon, ngunit walang napakaraming mga ligaw at natural na maaaring ibenta. Oo, tama iyon. Tumango si Solomon at nagpatuloy, sa totoo lang, medyo nakisali na rin ang pamilya naming Nigel sa aspeto ng medicinal food. At ang karanasan ng aming pamilyang Nigel ay talagang hindi na kailangang maging matigas ang ulo tungkol sa tinatawag na ligaw. Purong natural. At sa pangkalahatan, ang mga Southern Herbal Medicine na ginawa ng aming Chenhong Pharmaceutical Planting Base ay magkakaroon ng malinaw na klasifikasyon ng medicinal properties. Brother Ember, kung gusto mong tiyakin ang kalidad ng medicinal diet, maaari mo ring direktang i-target ang mga halamang gamot sa itaas ng grade B upang matiyak na sila ay sapat. Idinagdag. Malinaw, sa bagay na ito, siya si Solomon ay ganap na isang dalubhasa, propesyonal na antas, at higit pa ang alam niya kaysa sa isang rookie, tulad ni Daylan. Agad na tumango si Daylan at sinabing, Brother Nigel, tulungan mo akong malaman kung paano ito gagawin. Mas maaasahan ka kaysa sa sarili ko sa bagay na ito. Pagkatapos magsalita ay hindi niya napigil ang tumawa ng nahihiya. Sure enough, malaking problema pa rin ang isang katulad niyang casual na naglalaro. Simple lang, pwede mo munang sabihin sa akin ang tungkol sa iyong mga ideya at detalye, at bibigyan kita ng kaunting pagninilay-nilay, at pagkatapos ay maaari kang magpadala ng isang tao na pumirma sa kontrata. Tungkol sa presyo, huwag mag-alala, maaari mong garantiya ang pinakamababang presyo sa parehong industriya sa buong bansa, hindi tumanggi si Solomon nang marinig niya ang mga salita. Hindi na kailangang sabihin, si Daylan, tulad ng pamilya Nigel sa Nangan, ay isang sinaunang martial artist at kapwa-tao. May Jiandong daw sa tabi niya. Ang anak ni Dong Wencheng, ang marangal na kalihim ng lungsod ng New Hills, ang kabisera ng lalawigan ng Jarlingnan, na may ganoong pagmamahal at mukha, syempre, imposible para sa kanya na magkaroon ng anumang pag-iisip na samantalahin at kumita ng pera. Kung tutuusin, para sa kanilang half-hidden, half-present, ancient warrior family, hindi naman talaga mahalaga kung may pera man sila o wala. Kung maaari kang magkaroon ng higit pang mga kaibigan at palawakin ang iyong network ng mga koneksyon, iyon ay mas mahusay kaysa sa anupaman. Kaya ang susunod ay ang personal na oras ng pagsasalita ni Daylan. Inulit niya kay Solomon ang lahat ng ideya, detalye, plano sa pagpapaunlad, at iba't ibang ideyang napag-usapan nila noon sa Banuan, at isa sa kanila ang natigilan sa sinabi ni Daylan, iyon ay ang matandang kaklase ni Daylan, si Brian Bale. Mahal, 200 milyon upang magbukas ng isang hanay ng mga tindahan ng panggamot na pagkain. Maaaring hindi niya narinig ang ilang detalye sa mga salita ni Daylan, ngunit malinaw ang 200 milyong puhunan, at natigilan siya nang marinig niya ito. Sa oras na ito, sa wakas ay medyo nag-react siya. Marahil ang mga salitang sinabi ni Daylan sa kanya noon ay wala sa isang malaking tono, ngunit talagang naramdaman niya na ang 1 milyon o 10 milyon ay tila hindi isang malaking bilang sa kanyang mga mata. Ngunit ito kailan naging napakayabang ng bata. Hindi ba medyo ordinaryo siya noong high school? Okay, I have almost understand the situation. I will ask the people below to come up with a plan. After few days, you can just send someone to sign the contract. Matapos marinig ang muling pagsasalaysay ni Daylan, si Solomon ay direktang pumalakpak. Then thank you Nigel kuya.
Nang marinig ito, bahagyang tumango si Dylan, pagkatapos ay biglang iniba ang paksa at sinabing, "Gayunpaman, mayroon pa akong ilang mga personal na bagay dito, at gusto kong hilingin sa iyo na tulungan akong malaman." Personal affairs. Bahagyang nagulat si Solomon nang marinig niya iyon, at walang malay na sumulyap kina Jian-dong at Brian Bale. "Kuya Bale, labas tayo para magsigarilyo." Nang marinig ito, tumayo si Jian-dong nang walang pag-aalinlangan, at commendat pa rin kay Brian Bale. Hindi naman siya tanga, syempre naiintindihan niya ang susunod na gustong sabihin ni Brother Dylan, ayaw niya sigurong malaman nila. "Eksakto, adik din ako sa paninigarilyo. Kausapin mo ako, magsisigarilyo kami ni Kuya Dong." Agad na bumangon si Brian Bale. Pagkasara nilang dalawa ng pinto at lumabas ng opisina, ngumiti si Solomon at sinabing, "Brother Ember, mayroon ba silang dapat iwasan? Sikreto ba ito?" "Hindi naman sikreto, pero wala naman talaga. Kuya Nigel, tingnan mo muna ito." Biglang naglabas ng papel si Dylan sa kanyang mga braso. Ito ay. Nang marinig ito, kinuha ni Solomon ang piraso ng papel at sinipat ang mga salita dito, at medyo natigilan. "Hindi ko alam kung ilan sa mga panggamot na materyales dito, ang pamilya ni na Brother Nigel at Nigel, ang matatagpuan." Itinuro ni Dylan ang mga linya ng mga salita sa papel at dahan-dahang sinabi. "Obviously, ito talaga ang purpose ng trip niya ngayon. Ang ibig mong sabihin ay ang mga halamang gamot dito." Nang marinig iyon, sumimangot si Solomon at binasa ang lahat ng mga salita sa papel, at pagkatapos ay nag-alinlangan saglit bago dahan-dahang sinabi, "Brother Ember, gusto mo bang kolektahin ang mga gamot na ito?" "Well, iniisip ko kung mahahanap ba ng pamilya mong Nigel ang mga gamot na ito." Tumango si Dylan. Maririnig na talagang sinabi ni Solomon. "Dapat mahanap mo ito, ngunit ang antas na ito ng mahahalagang materyales sa gamot. Hindi ito ibinebenta ng aming pamilyang Nigel. Not for sale." "Bakit?" Ngayon ay si Dylan naman ang natigilan. Sa orihinal, napakasaya niya nang marinig niya ang unang kahati ng talata, dahil ito ang panggamot na hilaw na materyales na kailangan niya upang mapabilis ang pagkondensasyon ng Sanyang True Fire Sword Chi, ngunit ngayon ay sinabi ng kabilang partido na mahahanap niya ito, pero hindi siya for sale. Ito lang ang nagpaparamdam sa kanya ng higit pa sa pagsasabi sa kanya na hindi siya mahahanap. Ang mga panggamot na materyales na ito ay ginagamit lahat upang iligtas ang mga buhay, o ang mga ito ay mga kayamanan ng 100 taon, na bihira sa mga dekada. Ang pamilya namin ni Nigel sa Nangan ay isang pamilya ng tradisyonal na panggagamot na Southern, at hindi sila kapos sa pera. Naturally, imposibleng ibenta ang mahalagang gamot na ito nang walang dahilan. Sa pagsasalita tungkol dito, bahagyang huminto si Solomon, sumulyap kay Dylan, na medyo nanlumo at medyo hindi magandang tingnan, at sinabi sa medyo euphemistic na tono, "At hindi lamang ang aming pamilya Nigel, naniniwala ako na ang ibang mga sekta o marangal na pamilya ay dapat ding maging ganun din ba?" Nang marinig ito, natural na naiintindihan ni Dylan kung ano ang nangyayari. Lumalabas na ang mga pangunahing sekta ng mga sinaunang mandirigma, mga pamilya, at mga marangal na pamilya sa mundo ay talagang itinuturing ang mga mataas na antas na kayamanan na ito bilang mga estratehikong reserbang material, at nagpataw din sila ng blockade sa labas ng mundo, kaya kung gusto niyang bilhin ang mga ito ng pera. Ito ay medyo kakaiba. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang magkaroon ng ilang malalaking ideya, kung gayon kung gusto kong bilhin ang mga panggamot na materyales na ito, mayroon bang anumang magagawang paraan. Bagamat may solusyon ang lahat, hindi naman siya pwedeng pumunta na lang sa pinto para sunggaban ito, di ba? To be fair, hindi pa rin niya magawa. Meron. Ngunit sa susunod na sandali, biglang sinabi ni Solomon, "Brother Ember, dapat mong malaman ang tungkol sa Lingnan Mountain Martial Arts Conference sa kalahating buwan, tama ba?" "Of course I do. May paraan ba sa martial arts conference?" Nang marinig ito, natural na tumango si Dylan. Ang Lingnan Mountain Martial Arts Conference ay isang grand event para sa ating Southern Martial Arts, kaya karaniwan ng magdaos ng iba't ibang auction, trade fairs at iba pang event bago magsimula ang conference. "Brother Ember, ano ang kailangan mo?"
Bagamat bihira ang mga materyales sa gamot, hindi dapat mahirap kolektahin ang mga ito doon. Ngunit natigilan si Daylan nang marinig niya ito, at medyo nagulat na sinabi, ngunit naaalala ko na ang Lingnan Mountain Martial Arts Conference na ito ay hindi lamang dapat maging mga powerhouse na may likas na antas ng mga sinaunang mandirigma, ang mga puwersa o mga individual na namumuno, at karapat-dapat kang makatanggap ng mga imbitasyon. Magpo-post ka ba? Sinasabi mo ang tungkol sa pagsali sa Chankoy Peak Arena Competition. Ang mga auction, trade fairs, at iba pa. Ang nabanggit ko ay kusang inorganisa ng mga tao sa circle, at iba ang mga aktibidad na nakaset up sa labas ng Chankoy Peak. Ang tinatawag na Lingnan Mountain Martial Arts Conference, na orihinal na tinatawag na 8 Classics, ay talagang tumutukoy sa Chankoy Peak ng Lingnan Mountain, kung saan sila nakikipagkompetensya sa arena. Sa oras na iyon, ang buong Chankoy Peak ay tatatakan, at tanging ang mga kinatawan ng mga puwersa o individual na karapat-dapat na tumanggap ng mga imbitasyon ang papayagang makapasok. Gayunpaman, bagamat hindi makapasok ang Chankoy Peak, likas sa tao na mahilig sumali sa saya, kaya may mga puwersa o individual na hindi kwalipikadong pumasok sa Chankoy Peak para lumahok sa digmaan, kusang nasa labas ng Chankoy Peak, sa isang lugar na mas malapit sa pag-aayos ng mga party. Isang lugar kung saan nagsasama sa init ang 3 relihiyon at 9 na batis. At iyon ang venue para sa auction at trade fair na tinutukoy ni Solomon. Kailan magsisimula ang mga auction at trade fair na iyon? Tanong ni Daylan sa wakas. I think it should be 15 or 10 days before the conference, right? Brother Ember, if you are interested, you can actually go now and rush over. 289. Pagkatapos umalis sa Chenhong Pharmaceutical, si Daylan ay bihirang tumahimik, dahil kung tutuusin, nakatanggap siya ng masamang balita dito. Lahat ng uri ng mahalagang elixir ay iniimbak bilang mga strategic resources ng lahat ng partido, hindi ba? Nangangahulugan ito na kung nais niyang makahanap o maghanap ng gayong mahalagang elixir sa hinaharap, ito ay magiging napakahirap. Sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting laki, ngunit sa kabutihang palad, mayroon pa ring Lingnan Mountain Martial Arts University. Ngayon ay maaari na lamang nating ipit ang ating pag-asa sa lugar na iyon. Pagkatapos noon, nagpaalam si Daylan kay Jiandong, at pumunta upang tingnan ang batch ng mga kalakal sa kanyang mga kamay kasama ang kanyang matandang kaklase na si Brian Bale. Sa orihinal, si Daylan ay walang pag-asa para sa transaksyong ito, ngunit ang katotohanan ay nakakalungkot. Gusto ko ang hindi inaasahan. Sa batch ng mga ligaw at mahalagang Southern Herbal Medicine sa kamay ng kanyang matandang kaklase na si Brian Bale, mayroon talagang isa sa mga ito, na isa sa mga hilaw na materyales para sa mga medicinal diet na apurahang kailangan niya at maaaring mapabilis ang condensation ng Sanyang True Fire Sword Chi. Isa lang itong hindi inaasahang kagalakan, na nagpagan at nagpalaya sa orihinal na bahagyang nalulumbay na kalooban ni Daylan. Hindi ako natatakot na ang mga bagay ay mahirap hanapin, ngunit natatakot ako na hindi ko ito mahanap. Sa sobrang saya, agad na gumastos si Daylan ng malaking presyo, para mabili ang batch ng Southern Herbal Medicine sa kamay ng matandang kaklase niyang si Brian Bale. Kung wala, isa lang sa mga hilaw na materyales para sa mga halamang gamot na kailangan niya ay tiyak na sulit ang presyo. Ito ay natural na nagpasaya sa huli, at lahat ay masaya. Pagkatapos ng napakagandang simula, halos agad na tumutok dito si Daylan, iniisip ang paghahandang sumugod kaagad sa Lingnan Mountain, umaasang makukuha ang gusto niya doon. Ngunit nang siya ay papaalis na, hindi inaasahang nakatanggap siya ng tawag mula kay Chief Humphrey Lord, na humihiling sa kanya na pumunta sa base kung siya ay malaya. Lingnan Mountain Martial Arts Conference. Sa isang silid sa Flying Leopard Base, gulat na sabi ni Daylan. Oo. Dapat lang na malaya ka kanina, di ba? Kung ganoon, pwede ka bang pumunta at bumisita sa ngalan ng ating mga Flying Leopards? Humphrey Lord, tumango si Chief Lord. Sandali. Chief Lord? Medyo nalilito ako. Hindi ba ang Lingnan Mountain Martial Arts Conference ay usapin ng sinaunang martial artist circle? Bakit, tayong mga Flying Leopard ay karapat-dapat ding lumahok?
Malinaw na hindi ito bagay sa bilog ng mga sinaunang mandirigma. Bakit umiiral ang isang departamento ng estado tulad ng Flying Leopard at may mga ideya? We've always been eligible, okay. Nang marinig ito, iginala ni Humphrey Lord ang kanyang mga mata at walang imek na sinabi, bilang espesyal na departamento ng seguridad ng bansa sa tatlong lalawigan ng Lingnan, ang ganitong uri ng kaguluhan at impluensya ay napakaaktibo, at mayroon kaming kapangyarihang pangasiwaan ito. At sa mahigpit na pagsasalita, kami Fly Leopard, at halos hindi ito maituturing na isa sa mga power organization sa circle, kaya minsan, kailangang maramdaman ng mga taong iyon ang presensya natin. Then what do you mean? Hayaan mo akong tumayo para tumayo. Nang marinig iyon, sinabi ni Daylan na may kakaibang ekspresyon. Hindi naman sa ganon. It's just that we have been absent from this event for 2 consecutive years in recent years, kaya hindi maiwasang medyo mawala ng awa sa amin ang ilang tao. Humphrey Lord, ang pinuno na walang magawa. Dahil halos 10 taon na ang nakalilipas, ang huling punong tagapagturo ng kanilang Flying Leopard ay nalason. Sila Flying Leopard ay tiyak na magkaroon ng ilang mga limitasyon kapag gumawa sila ng mga bagay, hindi pa banggitin ang Lingnan Mountain Martial Arts Conference 9 na taon na ang nakararaan, nang ang isa sa kanilang mga assistant instructor ng Flying Leopard ay pumunta upang lumahok sa kaganapan, siya at isang nakatagong pinto na malakas nagkaroon sila ng alitan at pinugutan kaagad ng ulo, na naging dahilan upang bumagsak ang reputasyon ng kanilang lumilipad na leopardo. Pagkatapos noon, hindi na sila muling sumali sa event. Hindi naman sa ayaw mo, pero sa ayaw mo. Bagamat ayaw nilang aminin, ang kanilang espesyal na katayuan bilang mga Flying Leopards ay tila hindi nasisiyahan sa maraming malalakas na tao sa bilog at hindi sila gusto, kaya't madalas nilang gustong humanap ng mga pagkakataon para i-target sila. At sa panahong iyon, wala na sa kanila ang mga sinaunang mandirigma at ang mga likas na kapangyarihan, at natural na ayaw nilang madaling magdulot ng gulo. Kahit na may mali, cactus lang ang makakain ko. Ito. Nang marinig na bahagyang kumunat ang mga kilay ni Daylan, ang itim na mga mata na kasing linaw ng salamin ay dumaan sa bakas ng pag-aalinlangan at pag-aalinlangan. Upang maging makatwiran, hindi nila alam kung dapat silang sumang-ayon sa kahilingan ng kabilang partido. Pagkatapos ng lahat, sa kanyang opinyon, ang isang departamento ng estado tulad ng Flying Leopard ay tila wala sa tune sa isang martial arts event tulad ng Lingnan Mountain Martial Arts Conference. Nang makita ang ekspresyon ni Daylan, bagamat walang ekspresyon si Chief Humphrey Lord, bahagyang bumantong hininga pa rin siya sa kanyang puso, at sinabing dahan-dahan, sa totoo lang, gusto ko lang na pumunta ka at makita sa ngalan ng ating Flying Leopard. Pagkatapos ng napakatagal na pagkawala, laging may nagchichismisan. Nahihirapan na ang aming karaniwang gawain. Kung gayon punong luo, anong pagkakakilanlan ang gusto mong gamitin ko? Ang nakababatang henerasyon, o ang punong tagapagturo? Matapos marinig ito, natahimik si Daylan saglit, at biglang nagsalita. Siyempre depende sa kung ano ang iniisip mo, at hindi ako makikialam. Gayunpaman, ito ay talagang maganda na makapagkunwari na isang baboy at makakain ng tigre. Si Humphrey Lord, ang ulo ni Lord ay biglang tumawa, at si Daylan ay natigilan nang marinig niya ito. Magbihis bilang isang baboy at kumain ng tigre, maging mabuti. Hindi ko inaasahan na si Humphrey Lord, ang pinuno ng Humphrey Lord, ay makakaalam ng mga ganoong salita sa ganoong katanda. Talagang sumasabay ito sa panahon. That's the decision. Nagkataon lang na pumunta na ako para tingnan. Kailan ako aalis? Kasunod ni Fade ay bahagyang tumango si Ember, pumayag naman ito. Kung tutuusin, sikat pa rin siya, at nabighani na siya kay Flying Leopard dati, at naglinis na siya ng mga hindi magandang tingnan. So anyway, may kailangan pa akong gawin. You can do it anytime. I will notify the people there to be ready anytime. After you go there, especially natatanggapin ka ng mga tao natin. Matapos marinig ito, sinabi kaagad ni Humphrey Lord, ang pinuno. Okay, please, Chief Lord, tulungan mo akong ayusin ito ngayon. Pupunta ako kaagad doon. Sabi ni Daylan at tumayo na may ngiti.
Alam niyang may espesyal na pribadong eroplano ng militar ang Flying Leopard Base. Dahil nakarating na sila rito, hindi na siya mag-abala pa, at dito na lang siya magsisimula. Okay lang. I'll make arrangement now. Nang marinig ito, nakangiting tumayo si Chief Humphrey Lord at lumabas ng silid. Mukhang magkakagulo na naman. Sa pagtingin sa likod ng ulo ni Humphrey Lord at Lord na papaalis sa silid, bahagyang kumunot ang noo ni Daylan, at ang maitim na mga mata na kasing kislap ay kumislap ng isang dampi ng komplikado at buntong hininga. Mukhang hindi maganda ang takbo ng Flying Leopard sa mga taong ito. Hindi ko alam kung ilang unruly guys sa circle ang unruly. Hindi nila binibigyan sila ng mukha, at ginagawa nila ang mga bagay ng pribado. Kaya naman si Humphrey Lord, ang pinuno ng Luo, ay sabik na sundan siya, Daylan, at buksan ang sitwasyon sa Lingnan Mountain Martial Arts Conference na ito, na nagpatakot sa ilang tao. Pagkatapos ng lahat, ang tungkulin ng kanilang mga Flying Leopards ay pangasiwaan ang katatagan ng isang espesyal na grupo ng mga tao sa 3 probinsya ng Lingnan, at sugpuin ang mga mapanganib na kriminal na aktibidad ng mga mapanganib na tao sa loob ng espesyal na grupong ito. At kung hindi maiinggit ni Flying Leopard ang mga taong iyon, natural na tataas ng husto ang kahirapan sa trabaho, walang duda, at ito rin ang pinakamahirap na punto para sa Flying Leopard sa kasalukuyan, tama ba? Kung tutuusin, napakahina talaga nila in terms of strength and background. Ang pag-asa sa pananakot sa mga tao, o pag-asa sa espesyal na katayuan ng isang departamento ng Estado, ay tiyak na hindi sapat. Pagkatapos ng lahat, ang ilang mga tao sa bilog ay nag-ahit ng kanilang mga ulo, ngunit talagang hindi sila natatakot dito. At higit sa lahat, ang espesyal na katayuan ng Departamento ng Estado ay nagbigay sa Flying Leopard ng isang reputasyon, ngunit sa parehong oras, pinananatili rin sila nito sa unahan sa loob ng maraming taon, at hindi ko alam kung gaano karaming tao sa bilog ang hindi nasisiyahan. At pagalit. Kaya kung magkakaroon sila ng pagkakataon, tiyak na hindi sila tututol sa gulo. Kung siya ay dumaan na may ganitong pagkakakilanlan, tiyak na sasalubungin siya ng maraming puot. Medyo magulo. Makalipas ang halos kalahating oras, isang pribadong maliit na eroplano ng militar ang umalis mula sa Flying Leopard base sa Jarlingnan Province at tumungo sa direksyon ng Lingnan. Lingnan Mountain, malalim sa isang partikular na grupo ng mga bundok. Ang nagtataas ang mga higanteng puno ay tumatakip sa kalangitan, maraming ahas, insekto, daga at langgam, sinaunang baging na nakasabit, kakaibang bato, at kakaibang halimuyak. Ito ang pinakamalalim na kalaliman ng mga bundok at latian na hindi maisip ng mundo. Ito ay isang sinaunang at puno ng natural na kapaligiran. Ang larawan ay ibang-iba sa high-tech na modernong metropolis. Ang simoy ng hangin ay umiihip, ang mga lumang puno na may patay na mga sanga at naninilaw na dahon ng kagubatan ay marahang umuugoy, ang malalagang sanga at dahon ay gumagawa ng kaluskos na tunog, at ang sariwang hangin ay umaagos. Sa dikalayuan, may hindi mabilang na nagtataas ang mga higanteng taluktok na nakahanay, ang iba ay parang matatalim na espada na itinutok sa langit, ang iba ay parang malalalim na peklat na pinate ng higanteng palakol, ang iba ay parang lupain ng mga diwata na nababalot ng makapal na ulap. Sa madaling sabi, ang kapaligiran ay marilag at marilag. Si Shenhan ay karapat-dapat na maging isa sa 3 magagandang taluktok sa South Pole. Mula noong sinaunang panahon, ang Lingnan Mountains ay isang sagradong lugar na hindi naa-access ng mga tao, ngunit sa parehong oras, ang mga ito ay isang paraiso din para sa mga tao sa martial arts upang magsanay ng asetisismo. Dahil tahimik at tahimik ang lugar na ito, walang makamundong gulo ang nakapaligid dito, at ang iba ay mga magsasaka lamang. Tama yan. Ang isang magsasaka tulad ng isang Buddhist ascetic na hindi nabahiran ang mundo, ay hindi nagdudulot ng gulo, at nais lamang na tumuntong sa tuktok ng martial arts, o nais na makita kung ano ito sa labas ng mundong iyon. Sa kahabaan ng bundok na ito ng Lingnan, sa kailaliman ng isang sinaunang kagubatan kung saan ang mga baging, patay na sanga, dilaw na dahon, at lumot ay magkakaugnay, ang isang hindi kapansin-pansing modernong base militar ay tahimik na nakatayo, sa isang mababang kanyen, tahimik. Medyo drama.
Sa sandaling ito, sa modernong base militar na ito, kung saan nakaparada ang maliliit na pribadong jet ng militar, mayroong isang grupo ng mga tao, nakasuot ng medyo lumang damit o uniforme ng militar, na tahimik na naghihintay. Sa lugar na pinamumunuan ng grupo ng mga tao, may dalawang matandang lalaki na mukhang pambihira na tahimik na nakatayo. Ang isa sa kanila ay nakasuot ng itim na balabal, na may mga linyang pilak na kapansin-pansin, at ang kanyang ekspresyon ay medyo malamig. Ang taong ito ay walang iba kundi si Donnie na natakot kay Daylan noon at nabali ang kanyang braso. At ang ibang taong nakatayo sa tabi niya sa sandaling ito ay tila mas bata sa kanya, mga 40 o 50 lamang, na may bilog na mukha at isang komportableng ngiti, tulad ng isang serye sa TV. Ang mga miyembro na may hawak na mga gintong ingat sa loob ay karaniwang nasa labas. Medyo nakakatawa. Isang kislap lamang ng kinang ang sumilay sa kanyang mga mata paminsan-minsan, na nagparamdam sa mga tao ng bahagyang pagkabigla at hindi dapat maliitin ang tila pangkaraniwan na lalaking ito. Dahil ang taong ito ay walang iba kundi ang isa sa 5 deputy instructor sa punong tanggapan ng Flying Leopard, isang lalaking tinatawag na Laughing Demon. 270. Kung ikukumpara sa isang lalaking nasa 70s at 80s na tulad ni Donnie, ang nasa edad na 40s at 50s ay walang alinlangang mas kaakit-akit. Maging ang maraming miyembro ng Flying Leopard sa paligid niya ay palihim na sumulyap sa kanyang likuran ng walang paggalang. Ito ay gulat at takot. Oo, ito ay talagang takot. Kung tutuusin, natural na hindi biro ang pamagat ng Laughing Demon dahil demonyo ito. Naaalala ko pa ang pinaka-memorable na tagumpay ng taong ito, na 12 o 3 taon na ang nakalipas, talagang pinatay niya ang lahat ng mga third-rate na sekta na seryosong ilegal at magulo. At that time, parang nasa 30s na siya. At maraming tao ang namangha. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang sino man ang maaaring magkaroon ng gayong walang awa na ugali at isang determinadong saloobin, at ang taong ito ay hindi kailanman naging isang lampara na matipid sa gasolina, ngunit anumang puwersa o tao na kanyang pinupuntirya ay hindi matatapos ng maayos. Oo nga pala, may totoong pangalan din siya. Denver Wang daw. Ay talagang isang napakasimple at kahit na nakakatawang pangalan, ngunit ngayon, walang gustong tumingin sa kanya ng mababa. Dahil ito ay talagang nakakalito at nakakagulo. Kuya Ma, darating na yan, kinakabahan ka ba? Habang sila ay tahimik na naghihintay, ang instructor na si Denver ay biglang ngumiti na parang nakangiting si Denver, at ang kanyang mga mata ay dumaan sa lalaking katabi niya. Walang muwang nangiti si Donnie. Humph! Kinakabahan. Anong gusto mong sabihin? Nang marinig iyon, sumagot ng malamig si Donnie, medyo hindi magandang tingnan. Kung ibang tao ang nagtanong sa kanya ng ganito, malamang nabaling ang mukha niya. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kamay. Ngunit ngayon ay si Denver na ang nagtanong sa kanya ng tanong na ito. Ang lalaking ito, kahit siya ay natatakot. Don't be so hostile to me, okay? I just want to chat casually. Oo nga pala, may likas na lakas talaga ang taong iyon sa sinaunang martial artist. Natatawang iwinagayway ni Denver ang kanyang kamay at sinabing may singkit na mga mata. Nang marinig iyon, malamig siyang sinulyapan ni Donnie, na may bahagyang walang pakialam na tono, kung sa tingin mo ay peke ito, bakit hindi mo na lang subukan ito sa iyong sarili? Huwag na, hindi naman ako tanga, bakit kailangan kong magpako? Ngunit nang marinig niya ito, ang mabilog at bilog na mukha ni Haring Denver ay umiling pakaliwa at kanan, at umiling bilang isang bagay. Akala ko magiging mayabang ka na hindi mo man lang papansinin ang mga sinaunang mandirigma na likas na malakas. Ikaw pala, Denver, natatakot din minsan. Nang marinig ito, bahagyang lumubog ang mabagsik na matandang mukha ni Donnie at nanunuya. Hindi ako natatakot, may self-knowledge lang ako. Gayunpaman, nang marinig ni Haring Denver ang mga salita, bigla niyang iniba ang paksa, at ang kanyang tono ay naging medyo mapaglaro. Gayunpaman, ang mga sinaunang mandirigma ay ipinanganak. Sa aking sitwasyon ngayon, hindi ako natatakot sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Pwede bang
Nang marinig ito, ang mukha ni Donnie ay nanginig, at ang kanyang mapupungay na mga mata ay sumambulat sa isang hindi kapani-paniwalang kinang, at sinabing Pipi, ikaw ay nakalusot. All along, the other party was on the same level as him at his peak. Is a half step innate? But now, the other party actually said na parang malapit na siya, mahirap ba, nakalusot siya sa likas na kaharian ng mga sinaunang mandirigma. Sa pag-iisip sa edad at talino nitong si Rao, hindi niya maiwasang huminga, puno ng komplikado at pagkagulat ang kanyang mga mata. Ang isa ay ang pakiramdam niya na siya ay bumagsak at ang kabilang partido ay malayo sa kanya. Dalawa ay napakalinaw niya, at ang isa pa ay napakalinaw niya na ang mga panloob na kasanayan sa martial arts na nililinang ng kabilang partido ay lubhang kakaiba, at lumilitaw ang mga ito na napakalakas sa parehong kaharian. May makakalaban. Kaya kung ang kabilang partido ay talagang makakapasok sa kaharian na iyon. Bigla niyang hindi napigilan ang panginginig ng buong buo, at bahagyang nanginig ang kanyang mga talukap. Congratulations from Instructor Wang. Matapos ang mahabang katahimikan ay malungkot niyang sabi. With his current situation, at that realm, I'm afraid na wala na siyang chance sa buhay na ito, di ba? Nang marinig iyon, tila hindi ito narinig ni Denver, ngunit ngumiti siya ng walang muwang, bahagyang samaykit ang kanyang mga mata, at mahinang nagsabi, hindi raw mapayapa itong Lingnan Mountain Martial Arts Conference, ang nakababatang henerasyon, nagkaroon ng ilang magkakasunod na pagpapakita. Talagang mga namumukod tanging tao ay hindi limitado sa pananaw ng mundo. Ikaw ay ganito, at ganoon din ang taong iyon. Ang bagong henerasyon ay pumapalit sa luma, at ang ahas ay kumagat sa gintong kawit, hindi ba? Nang marinig iyon, hindi pangkaraniwang kalmado si Donnie. Daan. Pinagtatawanan ng mga tinaguri ang outstanding people of the younger generation ni Haring Denver, sa katunayan, narinig na niya ito, at kahit noong nakaraan ay madalas siyang bumantong hininga, ang ilang mga tao ay naiiba sa parehong tao. Tila sa sandaling lumitaw siya sa mundong ito, maaari siyang maging sentro ng mundo at paboran ng Diyos, at tila ito ay isang bagay na syempre. At ngayon, palalim ng palalim ang kanyang nararamdaman, lalo na nang makita niya ang binata sa edad na 20 anyos na nagngangalang Alan. Ipinanganak ang isang sinaunang martial artist sa kanyang 20s, maniniwala ka ba? Kitang-kita mo naman. Oy, nandito daw. Matapos marinig ang mga salita, ang nakangiting si King Denver ay ngumiti sa pagkagulat, at pagkatapos ay biglang itinaas ang kanyang ulo, dahil sa kalangitan sa hindi kalayuan, mayroon ng makina ng eroplano na bumabagsak sa katahimikan. Dagandong. Makalipas ang halos 10 minuto, huminto at lumapag ang isang pribadong maliit na eroplano ng militar. Pagkatapos ay nakita ko ang isang binata sa edad na 20s na dahan-daang lumalabas ng cabin at naglalakad pababa ng hagdan. Salute! Pagkatapos ay narinig ko ang isang malakas na sigaw, at lahat ng miyembro ng Flying Leopard na nakasuot ng mga lumang damit at ang ilan ay nakauniforme ng militar ay sumaludo kay Daylan na may kasamang militar na saludo, at sumigaw, punong instructor. Maging si Donnie at ang tumatawang Denver King Denver ay walang pagbubukod. Pagkatapos nito, inayos ni Donnie ang kanyang kalooban, binati ang batang figure sa hindi kalayuan, at magalang na sinabi, kumusta, punong instructor? Ako ay naging maswerte sa lahat ng paraan. Nasaan na? Nagulat ako sa laban mo. Gayunpaman, kitang-kita na ang ating Daylan at Tommy ay hindi pa bumabagal sa oras na ito. Hindi ko inaasahan na sasabak sa ganoong kalaking labanan ang kabilang partido, at medyo kakaiba ang ekspresyon niya. Gayunpaman, sa pagsunod ng malapitan, bigla niyang napansin ang mabilog na figure sa likod ni Donnie, ang maitim na mga mata na kasing linaw ng salamin ay kumislap ng kakaibang kulay, at nagtatakang nagtanong, sino ito? Hindi dahil wala ba silang Flying Leopard sa kaharian na iyon? Paano ngayon? Hello, Chief Instructor. Magpapakilala muna ako. Ang pangalan ko ay Denver. Gaya ni Instructor Ma, isa akong deputy instructor sa headquarters. Dahan-daang sumulong si Master Denver, nakatitig kay Daylan na may ngiti sa kanyang mga mata, na nagbibigay ng hindi maipaliwanag na presyon.
At nang maramdaman niya ang hindi maipaliwanag na panggigipit, hindi napigilan ni Daylan na magpakita ng isang mahinang ngiti, at pagkatapos ay dahan-daang ibinaba ito, binalangkas ang isang dampi ng kawalang interes. Ito ay isang mainit na araw, hayaan mong personal na halika at sunduin ako. Hindi talaga ako naglakas loob na kunin ito. Punong instructor. Nang marinig ito, biglang nagbago ang ekspresyon ni Donnie, kumislap ang kanyang mga mata sa pagdududa at panginginig. Siyempre hindi lang siya, kahit na ang nakangiting si Denver ay bahagyang nagulat, saka pinaikit ang kanyang mga mata at umiling para akusahan ako, punong instructor, sinisira ako ng sinabi mo. Senior ka na, at ikaw ay isang pinuno, kahit ano ang katayuan o lakas, sila ay mas malakas kaysa sa akin, at ito ay nararapat na sumalubong sa kanila. Ako ay may ilang mga kasanayan sa sandaling ito, at mangyaring magtanong sa pinuno hindi dapat sisihin ang guro. Halatang halata na sa wakas ay napagtanto niya kung gaano kaakma ang kanyang mga aksyon ngayon. Kahit na ito ay pakinggan, maaari na itong ituring na isang pagkakasala sa isang sinaunang martial artist na likas na malakas. Kung magbabago siya ng kanyang ugali, ano na ang mangyayari sa kanya ngayon? Sa ganitong paraan, maganda ang ugali ni Daylan. No wonder, it's a joke. It's all a joke. Pero Instructor Wang, parang naka-breakthrough ka na, di ba? Kailan nangyari? Hindi talaga gustong magalit si Daylan, ngunit panatilihin ang pagdinig ng kanyang katayuan bilang punong tagapagturo. Kahit na ito ay isang nominal, ito ay dapat magkaroon ng isang maliit na hitsura, tama. Kaya naman nang marinig niya ang paghingi ng tawad ng kabilang partido, hindi na siya nagdalawang isip, at ibinulgar niya ito ng hindi nag-iisip, sa halip ay curious niyang sinabi. Kung tutusin, sa kanyang kakayahang mag-obserba, syempre, masasabi na niya sa isang sulyap na ang kabilang partido ay nalampasan na ang pinakamalaking threshold para sa pagpasok sa katutubo, at hanggat siya ay nagpapatatag, halos tiyak na naabot niya ang katutubo. Kung ipaalam mo kay Chief Humphrey Lord ang balitang ito, magiging napakasaya mo, tama ba? Dahil ilang buwan bago iyon, ang kanilang mga Flying Leopards ay wala kahit isang sinaunang martial artist, ngunit ngayon, kasama ang kanyang sarili, mayroon ng dalawa. Ito ay tiyak na matatawag na isang malaking pagtaas sa lakas, nakasiya siya. Actually, nangyari yan ilang araw na ang nakalipas. Pero siguro dahil sa bagong breakthrough, hindi pa tuluyang na-stabilize ang realm, kaya hindi ako dapat maging lehitimong ancient martial artist ngayon. Natawa si walang muwang na ugali ni Denver Wang na tumatawa, walang tanda ng kasiyahan o ano paman. Para bang sa kanyang palagay, ang kakayahang makapasok sa likas na kaharian ng mga sinaunang mandirigma ay isang bagay na syempre, hindi isang bagay na dapat ipagmalaki. Ganun ba? Nang marinig iyon, hinawakan ni Daylan ang kanyang baba ng hindi namamalayan, at biglang kumaibot ang gilid ng kanyang bibig, at sinabing, Instructor Wang, paano kung matuto tayo sa isa't isa? Parehong natigilan sina Donnie at Denver nang marinig nila ito. Ngunit kasunod ng mabilog at laman na mukha ni Denver, ang tumatawa na Denver, may bahid ng saya, talaga. Siyempre naiintindihan niya na ang hakbang ni Daylan ay hindi para guluhin siya, kundi para tulungan siya. Dahil kakalusot pa lang niya sa sinaunang martial artist innate, hindi pa niya lubusang pamilyar at kontrolado ang tunay na karanasan ng level na ito, kaya kung may maaaring maging sparring partner niya sa panahong ito, tiyak na ito ang pinakamaganda. Dahil ito ay nagpapahintulot sa kanya na makabisado ang kasalukuyang kapangyarihan ng mas mabilis, at maging isang sinaunang martial artist na likas na malakas ng mas maaga ng makatwiran. At ang gayong tukso, syempre, ay hindi niya mapigilan. Kaagad, nakita niya itong nakakuyong ng dalawang kamay, at nakangiting sinabi, salamat, punong instructor. Pakiusap maliwanagan ako. Pumunta ka sa Tri-Nigel Ground. Nang makita ang eksenang ito, bagamat medyo kakaiba ang hitsura ng instructor na si Donnie, sinabi niya ng buong interes. Ang kompetisyon sa pagitan ng dalawang sinaunang mandirigma at ng mga likas na powerhouse ay hindi karaniwan. Pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw sina Daylan at Master Denver at ang iba pa sa isang open-air Tri-Nigel Ground sa kailaliman ng Flying Leopard Base.
Kasabay nito, maraming mga miyembro ng Flying Leopard ang nakarinig na ng balita, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla at pag-asa. Kung tutuusin, sa ganang kanila, ang mga sinaunang mandirigma ay isang maalamat na pag-iral, ngunit ngayon ay talagang gusto nilang lumaban sa harap nila, paanong hindi nila ito aasahan. 271. Sa katunayan, sa mata ng maraming miyembro ng pangkalahatang tagapamahala ng Flying Leopard, ang tinaguriang bagong punong tagapagturo ni Daylan ay ganap na biglaan, napakabigla at wala sa oras. Naturally, malayo ito sa kanilang kaalaman tungkol sa deputy instructor ni Denver, kaya't pag-usapan ang tungkol sa pagkamangha. Kung tutuusin, mukhang masyadong bata si Daylan, kahit napakabata pa kaya hindi sila makapaniwala. Dapat mong malaman na alam nilang lahat na ang posisyon ng punong tagapagturo ay kwalipikado lamang na umupo sa antas ng sinaunang martial artist. Ngunit ang tanong ngayon, ang isang batang punong tagapagturo na mukhang nasa 20s pa lang, posible nga bang ipanganak ang isang sinaunang martial artist sa edad na ito? Huwag pag-usapan ang tungkol sa kanila, sa katunayan, kahit na tinatawanan si Denver, bago makilala si Daylan, ay talagang hindi naniniwala dito. Ngayon lang. Naniniwala ako na ang sinumang malakas na tao sa kanyang antas ay may pangunawa na hindi maabot ng mga ordinaryong tao, at maaaring makilala ang hininga ng paglilinang, hindi pa banggitin na sa simula, hindi ito itinago ni Daylan, at nilinang niya ang hininga. Nang ikaapat na antas ng pagsasanay sa chi. Inilabas ng kaunti. Para iparamdam sa kanya ito ng kusa. Kaya't nang si Daylan ay bumaba ng eroplano at pinagtawanan si Denver nang makita niya ito ng personal sa unang pagkakataon, talagang kailangan niyang aminin na siya ay talagang sinaunang martial artist. Kasabay nito, kailangang bumaantong hininga sa kanyang ugali. Mayroong tunay na kamangha-manghang mga henyo sa mundong ito. Kung tutuusin, likas na ang mga sinaunang mandirigma sa kanilang 20s. Kung hindi nila ito nakita ng sarili nilang mga mata, sino ang mangangahas na maniwala? Sino ang maglakas loob na mag-imagine? Who? At kapag naiisip ko ito, ang walang muwang na ngiti na nakabitin sa mukha ni Denver, ang tumatawang Denver, ay hindi namamalayan sa sandaling ito, at pagkatapos ay ang bilis ay masigla at malakas, at sa isang iglap, ang mga tao ay nakakaramdam ng kabaitan. Ng magulong masamang espiritu. Lumalabas, parang demonyo, umaatres mula sa timog patungo sa hilaga kasama ang imaheng ibinigay niya noon. Obviously, sa pagkakataong ito lang unti-unting lumabas ang magic word na tinawag siyang Laughing Demon. Pagkatapos ng lahat, hindi iyon panloloko. Boom! At pagkatapos lamang niyang dahan-dahan ang kanyang mga hakbang, ang mga tao sa paligid ng training ground ay medyo natakot nang malaman nila na talagang nararamdaman nila ang isang nakapanlulumong hininga na bumabalot, at ito ay parang isang patay na bulkan na nakapalibot sa katawan ni Denver Wang instructor. Pagtingin sa kanyang mga mata na nakangiti at laging gustong duling ay bigla itong nanlamig at matalim, at may mapurol na sumisitsit na tunog sa buong katawan niya, parang magic alulong. Bangdang! Biglang may narinig na gumagalaw sa paligid ng training ground. Maraming tao ang napalunok ng kanilang laway sa takot at kahirapan, bahagyang namutla ang kanilang mga ekspresyon, at muli silang tumingin kay Instructor Denver at Felix, at nagkaroon ng matinding pagkabigla. Sila ay mga sundalo at super elite sa mga elite, kaya nakatadhana silang hindi masyadong bastos, ngunit sa sandaling ito, ang eksena kung saan bahagyang nanginginig ang mga sulok ng kanilang mga bibig ay nagtataksil pa rin sa kanilang mga puso. Nang lumitaw ngayon itong deputy instructor ni Denver Wang, mukhang mas malakas siya kaysa dati, teka, posible ba? Kawili-wili. Hindi lang sila, ngunit nang maramdaman ni Daylan ang momentum ng kabilang partido, hindi niya naiwasang magpakita ng bahagyang pagkagulat at napakondensed sa gilid ng kanyang bibig. Dahil sa paghusga sa kasalukuyang momentum, ang lakas ng Deputy Instructor Denver ay tila nahabol ang likas na kakayahan ng mga ordinaryong sinaunang mandirigma, ngunit ito ay dahil hindi pa niya ganap na napatetag ang kanyang paglilinang, at siya ay hindi pamilyar sa pagmaster at pagkontrol sa sarili niyang lakas. Oras. Mukhang may mga kasanayan ang deputy instructor na ito na si Denver.
Sa sandaling ito, sa ilalim ng nakakagulat na titig ng lahat, si Denver, ang deputy instructor na si Wang, ay nagbagong anyo sa isang malamig na mukha, nakasusuklam na estranghero na hindi dapat lumapit, nakatingin kay Dylan at dinidilaan ang kanyang mga labi, tila may haplos. Nang mahika, punong instructor, pakiusap liwanagan mo ako. Paliwanagan mo ako. Ang huling tatlong salita ay biglang nag-vibrate na parang drum, at ang mapurol na aura ay bumagsak sa training ground, na nagpakilabot sa puso ng lahat. Ito ay naramdaman ng hindi maipaliwanag na mapurol at nakakasuffocate na momentum, natigilan si Dylan saglit, pagkatapos ay hindi niya maiwasang mapatingin ng malalim sa kabilang partido, iniunat ang kanyang palad, bahagyang pumikit, at sinabing, halika, gawin natin ito. Ayon sa gusto mo. Pang! Biglang, parang ang buong training ground ay sumabog ng mga masasamang espiritu, at pagkatapos ay nakita na si Denver Wang instructor ay tinapakan ang mga talampakan ng kanyang mga paa, at ang lupa ay bitek na nakikita ng mata sa paligid ng lugar na kanyang hinawakan. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang figure na biglang naging isang itim na bahaghari at bumaril. Napakabilis. Ito ay simula pa lamang, ang mga Flying Leopard Elite na nanunood sa paligid ng training ground ay hindi maiwasang magulat, at ang kanilang mga ekspresyon ay biglang nagbago. Dahil labis silang natakot nang matuklasan na hindi na nila nakikita ang mga galaw ng assistant instructor na si Denver. Sa sandaling ito, isang kalabog na tunog ang biglang tumunog sa tabi ng tenga ng lahat. Hindi ko talaga alam kung kailan, ang figure ng instructor na sina Denver at Felix ay talagang lumitaw sa harap ni Dylan sa training ground, nakakuyom ang kanyang mga kamao gamit ang 5 daliri, tulad ng isang kanyen, na nagwasak kay Dylan ay itinulak palayo ng huli. Hindi lang iyon, sinundan ni Dylan ang mabangis na mga mata, ginawang mga kamao ang kanyang mapalad, at binasag ang mga ito mula sa itaas hanggang sa ibaba, itinutok ang mga talim ng balikat ni Deputy Instructor Denver. Agad namang huminto ang huli. Boom! Boom! Pero hindi niya inaasahan na ganoon kalakas ang suntok ni Dylan. Ibinagsak niya ito na parang bundok, at binasag ito sa kanyang mga palad, dahilan para manginig ang buong katawan niya. Ang kakaibang Rosie ay namumula sa magkabilang pisngi, at nang ibukan niya ang kanyang bibig, lumuwa siya ng isang subo ng dugo. Hindi lang iyon, itinaas din niya ang kanyang paa at malakas na inapakan. Biglang dumagundong ang lupa at sinabing may 3 metrong lapad na lalim na hukay sa subsidence. Kanya. Ito. Ang eksenang ito ay naging dahilan upang ang lahat ng naruroon ay magtinginan sa isa't isa sa pagkabalisa, hindi napigilan ang kanilang sarili sa panginginig, na may kakaiba at takot na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Para magawang napakalakas. Tinatangay ng malamig na simoy ng hangin ang usok na nakakalat sa lupa. Nakita kong bahagyang nabasag ang mga kamay ni Denver Wang, at nanginginig pa rin siya nang hindi sinasadya. As expected of the chief instructor. Isa ka bang practitioner ng YGA Gang? Naramdaman ang sakit mula sa bibig ng tigre, ang deputy instructor na si Denver ay dinilaan ang kanyang mga labi ng walang ekspresyon, at isang magic light ang kumislap sa kanyang mga mata. It's barely. Mas malakas ng kaunti ang katawan ko kaysa sa mga ordinaryong tao, kaya wag mong basta-basta. Mas mainam na ipakita mo ang iyong tunay na lakas. Ngumiti si Dylan at itinuro. Totoong lakas. Bahagyang nagulat ang deputy instructor ni Denver, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng kakaibang kulay, at pagkatapos ay nanlamig ang kanyang katawan, at dahan-dahan niyang sinabi, sige. Chief Instructor, kailangan mong mag-ingat. Bumagsak ang boses, mula sa biglang, isang napakalaking, nakapanlulumong demonyong aura ang muling lumabas sa kanyang katawan, at ang kanyang katawan ay gumalaw kaagad. Pagkatapos, lumitaw talaga siya sa kanang bahagi ni Dylan sa isang iglap. Kaagad, ay tumiklop tulad ng mga daliri ng espada, at isang malalim na itim na tiyanghong ang namuo. Sa halos kalahating hininga, ng varicose ay talagang naging itim, at isang pumipintig na hininga ang lumitaw, na tumusok patungo sa mga balikat ni Dylan. Ito ang magic cloud finger ni Denver. Nang makita ang eksenang ito, biglang napabuntong hininga si Donnie. Ito ang sikat na stunt ni Denver. Kahit na sila ay leeg at leeg na may magkatulad na lakas, hindi siya nang ahas na maliitin ang hakbang na ito.
Dahil nakita niya ito ng sarili niyang mga mata, isang kalahating hakbang na likas na malakas na lalaki ang umasa sa malakas na baluti ng kanyang pamilya at hinamak ang hakbang ni Denver, ngunit siya ay direktang sinaksak sa isang butas na dumudugo at namatay sa lugar. At ngayon, nakapasok na si Denver sa likas na kaharian ng mga sinaunang mandirigma, kaya kung gaano kalakas ang trick na ito na naisip niya bilang isang stunt, talagang gusto niyang makita ito. Nakakapanabik. Magic Cloud Fingers. Sa sandaling nag-ambala si Donnie, isang malamig na inumyang biglang tumunog sa training ground. Nakita ko na ang deputy instructor na si Denver Wang ay may malamig na mukha, ang kanyang mga daliri ay nakabalot ng itim, at pagkatapos ay itinutok niya ang katawan ni Daylan at sinaksak ito ng marahas. At nang isaksak niya ang paggalaw na ito, ang kanyang body aura ay nagbigay sa mga tao ng nakakatakot at mapurol na pakiramdam ng lamig at pagkasakal. Parang sinisira ang lahat. Ngunit sa sandaling ito, ang lahat ay nakaramdam ng kilabot na isa pang hindi maipaliwanag na talas ang tumataas sa lugar ng pagsasanay. Hugis agila ng kamao na, pinupunit ang mga gintong koko. Nakita ko na hindi alam ni Daylan kung kailan nabaluktot ang kanyang katawan sa kakaibang poster. Bahagyang yumuko ang kanyang katawan, ang isang kamay ay inilagay sa likod ng kanyang katawan, nanginginig ang kanyang 5 daliri, at unti-unting nagunat, na parang isang agila sa kalangitan ang lumitaw sa puso ng mga biglang tao. Ang sigaw na palm unit sa langit. Pinunit ito ng koko. Para bang ang agila ay mayabang na bumibiktima sa kanyang biktima, at ang kanyang mga kuko ay maaaring makapunit ng ginto at bakal. Iba-iba. Boom! Nararamdaman ng matalim na aura na tila kayang tumagos sa ginto at bakal, si raw ang deputy instructor ni Denver Wang, na nasa tuktok ng kanyang enerhiya, at hindi maiwasang biglang magbago ang kulay. Mabilis na lumitaw ang takot sa kanyang mga mata. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang mga kuko ni Daylan ay bumangga sa kanyang Magic Cloud Fingers. Kaagad, ang hindi nakikita at nakakatakot na momentum sumabog na parang pagsabog ng bulkan. Nasa lupa silang dalawa, at kahit nasa loob ng hindi bababa sa 7 o 8 metro, lahat sila ay direktang bumagsak sa sandaling ito. Ang matigas na bluestone na mga slab ay nabasag sa malawak na hanay, at pagkatapos ay lumitaw sa isang malaking malalim na hukay, na nagpapatinggal sa anit. Tapos na. Sa pagtingin sa training ground, na halos nawasak, si Donnie ay nakatitig lang sa gitna ng field nang hindi kumukurap, iniisip kung ano ang resulta. Kasabay nito, hindi niya maiwasang mapasulyap sa arena ng may pagtataka, ang batang figure na hindi gumagalaw kahit kaunti mula sa simula hanggang sa wakas, at ang kanyang puso ay puno ng mga buntong hininga. Malinaw, ang kasalukuyang lakas ng deputy instructor na si Denver ay ganap na nakakatakot sa kanyang mga mata, ngunit ano ang resulta? Gayunpaman, ganap pa rin siyang nadiin at binugbog mula simula hanggang matapos. Ang ibig sabihin nito ay maliwanag sa sarili. May mga nakakatakot na kabataan sa mundong ito. Talagang kinilabutan siya, ngunit medyo ayaw din. Ito ba ang tinatawag na halimbawa ng pagiging pinapabore ng Diyos? 272. Ubo, ubo, ubo. Nang ang usok sa lungsod ng pagsasanay ay unti-unting nawala, isang pagod na ubo ang lumitaw sa mga tainga ng lahat. Ngunit nakita ko si Instructor Denver na nakaupo sa lupa gamit ang isang kamay, at ang kabilang braso na may Magic Cloud Finger ay nagkibit balikat at hinaila. Hindi ko maiwasang sundan ang ritmong iyon at tumahimik ang pintig ng puso ko, nakaramdam ng panlulumo. Malinaw, ang resulta ng talakayang ito ay ganap na ipinakita. Kahit naputulin ni Deputy Instructor Denver ang tanikala at naging isang sinaunang martial artist, mukhang hindi pa rin siya ang kalaban ni Daylan. Kahit sa simula hanggang sa huli, siya ay ganap na diniin at binugbog ni Daylan, at kahit hindi pinansin ang counterattack. Payat at mahina. Hindi lang lahat ang nakadama ng ganito, ngunit maging ang deputy instructor na si Denver mismo ay medyo natigilan sa sandaling ito, ang hindi malay na nakapikit na mga mata sa chubby na mukha, na nakatingin sa malayo, ay hindi maiwasang mapabuntong hininga. Umaalingaw-ngaw ang mga emosyon. Masyadong malakas. Napakalakas na pakiramdam niya ay walang magawa.
At ang ganitong uri ng emosyon na matatawag pa niyang kawalan ng pag-asa, ay hindi kailanman naramdaman ng sinumang wala pang 60 taong gulang noon, ngunit ngayon. Ilang taon na si Dylan, Chief Instructor? Oo, mayroon bang 30? Whoosh! Sa sandaling ito, isang madilim na anino ang biglang lumitaw sa kanyang harapan, at pagkatapos ay nakita niya ang pamilyar na figure ni Dylan na lumitaw sa kanyang harapan, iniunat ang kanyang kamay at bahagyang kumaway, at ang usok ay mabilis na kumalat sa lahat ng direksyon sa isang iglap. Matapos gawin ang lahat ng ito, nakita kong inunat niya ng bahagya ang kanyang kamay patungo sa assistant instructor na si Denver at nakangiting sinabi, "Instructor Wang, ano ang nararamdaman mo, may kakaiba ba sa dati?" Magkaiba. Nang marinig iyon, kinuha ni Deputy Instructor Denver Wang ang kamay ni Dylan at hiniling siyang tumayo. Bahagyang kumunat ang noo niya nang maramdaman ang pagbabago sa kanyang katawan. Biglang kumislap ng kislap ng kinang ang bahagyang naningkit niyang mga mata at nagsabing medyo maluwag ang katawan. Gayunpaman, tila medyo nag-stabilize. Ano ang nagpatatag? Natural, ito ang likas na larang ng paglilinang ng kanyang kasalukuyang sinaunang mandirigma. Ang lumang kasabihan goes, stress is the best touchstone. At lahat ng iyon ngayon ay sapat na upang makabuo ng isang pagbabagong husay. Iyan ay mabuti. Kapag naabot mo ang likas na kaharian, maaari kang gumaling mula sa mga maliliit na pinsala at mga karamdaman ng napakabilis. Kaya, Instructor Wang, ang iyong pinsala ay dapat mag-isa sa loob ng hindi hihigit sa 2 araw. Hindi mo ba dapat isipin? Hinawakan ito ni Dylan. Awkward na ngumiti ang baba. Kasi medyo nataman daw siya. Ano ba ang pinagsasabi mo, Chief Instructor? Kung wala ka, hindi ko alam kung gaano katagal ang gagawin ko sa hakbang na ito. Please accept me. Biglang sinabi ng Deputy Instructor na si Denver Wang na may seryosong tingin. Hindi na kailangan yan. Nang makita ito, ngumiti si Dylan at itinayo siya, pagkatapos ay biglang tumingin ng diretso, hininaan ang kanyang boses at sinabing, "Siya nga pala, Instructor Wang, wala ka bang pakialam kung may itatanong ako ng kaunti pang palihim?" Punong instructor, mangyaring magsalita. Nang marinig iyon, ang Deputy Instructor na si Denver Wang ay natigilan lang saglit, at pagkatapos ay tumango na may seryosong tingin. Tapos tatanungin ko. Ang maitim na mata ni Dylan na kasing linaw ng salamin ay bahagyang kumislap, inikat ang kanyang katawan at hininaan ang kanyang boses, at tinanong kung ano ang na-curious niya ngayon, "Instructor Wang, ang iyong martial arts internal skills." Wang Deputy Instructor ay bahagyang nagulat. Gayunpaman, agad siyang sumagot ng totoo, ito ang panloob na martial arts na nangyari sa kailaliman ng mga bundok sa Lingnan ng nagkataon 30 taon na ang nakalilipas. Chief Instructor, interesado ka ba? Nang sabihin niya ang huling pangungusap, saglit siyang nag-alinlangan. Mukhang kakaiba, halatang may hindi pagkakaunawaan. It's not what you think. I just found out that there are some minor problems with your exercise. For example, makakaapekto ba ito sa mood mo? Kinawian ni Dylan ang kanyang kamay at sinabing may kakaibang ekspresyon. Chief Instructor, nakita mo ba? Nang marinig iyon, bahagyang nagulat ang Deputy Instructor ni Denver, pagkatapos ay nagpakita ng isang mapait na ngiti, umiling at bumaantong hininga, tama. Ngunit ito ay maaaring makaapekto sa aking katinoan ng hindi nalalaman, na ginagawa akong medyo malupit kahit na parang sa isang demonyo. Hindi dapat alam ni Chief Instructor ang nickname ko, diba? The Laughing Demon, bakit demonyo? Ayun dumating. Makalipas ang ilang sandali ng katahimikan, dagdag niya ulit. Bahagyang natulala si Dylan nang marinig niya ang mga salita, at walang kamalay-malay na nagsabi, kung gayon ikaw. Ngunit bigla siyang huminto sa kalagitnaan. Dahil napagtanto niyang puro kalokohan ang mga salitang ilalabas niya. Hanggang dito na tayo, ano pa ba ang magagawa natin? Naniniwala ako na ang sinumang tao ay kailangang piliin na patuloy na kumagat ng bala at pumunta hanggang sa dilim. Kung hindi, ano pa ang magagawa natin? Actually, Chief Instructor, hindi mo na kailangang mag-alala masyado sa akin dahil mabigat na ako para pigilan ito. Ngunit biglang ngumiti si Deputy Instructor Denver at sinabi,
Natigilan si Daylan nang marinig niya ang mga salita, at ang kanyang ekspresyon ay medyo kakaiba at kakaiba, sa anong paraan. Ang iba ay hindi alam ang pinagmulan ng kakaibang ehersisyo na ito, ang deputy instructor na si Denver Wang, ngunit nakakita siya ng ilang mga pahiwatig sa kompetisyon ngayon lang. Ito ay malinaw na ang A First Level, Entry Level Cultivation World Magic Cultivation Method. Kaya naman ang bagay na ito ay maaaring makaapekto sa isip ng mga practitioner. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa magsasaka ng mundo na maaaring magtanong sa mga immortal, ang mga sinaunang mandirigma sa mundo ay napakahina pa rin sa kakayahan, at natural na mahirap labanan ang mahiwagang pagguho ng gayong mga mahiwagang kapangyarihan. Alam ba ito ng Chief Instructor? Matapos marinig ang mga salita ni Daylan, tumalikod si Denver kay Daylan at biglang hinubad ang kanyang kamiseta, ipinakita ang dalawang bahagi sa likod ng balikat na bahagyang nanginginig. Pinaikit ni Daylan ang kanyang mga mata nang makita niya si Weiwei. Buddha Mantra. Hindi inaasahan ni Daylan na makakita ng ganoong bagay, ang kanyang mukha ay seryoso at nagulat. Nakita ko na sa likod ng deputy instructor na si Denver Wang, may mga makapal na burden na maliliit, maputlang gintong maliliit na karakter, ang mga karakter ay parisukat at bilog, na naglalabas ng mahinang liwanag. Kung ang magic art na ginagawa ng deputy instructor na si Denver Wang ay ang pinaka-basic, entry-level na mga kalakal sa kalye sa mundo. Ang ganitong uri ng pamamaraang Budista na nakita niya ngayon ay maaaring ituring na isang medyo bihirang paraan ng Budismo ng pagpasok sa bahay. Kaya talagang hindi niya inaasahan na makikita niya ang ganitong antas ng kasanayang Budista sa mundong ito. Hindi kaya minamaliit niya talaga ang lupa. Chief Instructor, alam mo talaga. Matapos marinig ang mahinang bulong ni Daylan, ang deputy instructor na si Denver ay natigilan sandali, at pagkatapos ay nagpaliwanag, mahigit sa 10 taon na ang nakalipas, nagpunta ako sa Potala Palace ng mag-isa para sa isang pilgrimage. Doon, nakilala ko ang isang matandang monghe, at bago siya pumanaw, iniukit niya ang mga bagay na ito sa aking likod, na sinasabi na maaaring makatulong ito sa akin. Palasyo ng Potala. Nang marinig iyon, hinawakan ni Daylan ang kanyang baba, at ang kanyang madilim, malasalaming mga mata ay kumislap ng nag-aalalang tingin, pagkatapos ay ikinaway niya ang kanyang kamay at nakangiting sinabi, tama nga ang sinabi niya. Ngunit sa ganitong paraan, huwag kang mag-alala. Let's go? Instructor Wang, I think you need to rest now. Nako, tama na. Ang mabuti pa ay huwag nang ipagkalat ang bagay na ito ngayon. Gayunpaman, nagdagdag siya ng kaunti pa pagkatapos ni Daylan at sinabi. Oo, Chief Instructor. Naiintindihan ko. Makakatiyak ka na ang pagiging mapili bilang miyembro ng ating Flying Leopard Headquarters ay hindi mapag-aalinlanganan at mapagkakatiwalaan sa mga tuntunin ng katapatan. Sinabi ng Deputy Instructor ng Denver. Ito ay natural na ang pinakamahusay. Nakangiting tumango si Daylan. Kahit na may dumating para tulungan ang assistant instructor na si Denver na magpahinga, natural na ganoon din ang ginawa ni Daylan. Nang si Daylan ay dumating sa punong tanggapan ng Flying Leopard sa unang pagkakataon at nagkaroon ng nakakagulat na pakikipaglaban sa deputy instructor na si Denver Wang, matapos ang kurtina, hindi nakakagulat na naakit niya ang nakakagulat na mga mata ng lahat ng miyembro ng Flying Leopard. Lalo na nang lumabas ang chismis na si Denver, ang deputy instructor, ay pumasok sa likas na kaharian ng mga sinaunang mandirigma, ang ganitong uri ng pagkamangha, ang pagkabigla na ito, ay naging mas matindi. Kung tutuusin, masyadong nakakagulat ang katotohanan ito dahil hindi ito biro. Lahat sila ay miyembro ng Flying Leopard Headquarters, ang super elite sa mga elite. Siyempre, alam nila kung ano ang ibig sabihin ng pagiging likas bilang isang sinaunang mandirigma, at mas alam nila ang tungkol sa kakayahang talunin ang isang sinaunang mandirigma na likas, at ang taong iyon ay nasa 20 anyos pa lamang. Ibig sabihin, ano? Ang buong tao daw ay petrified, puno ng catamaran, hindi ka panipaniwala. Ang mga ganitong salita ay mahirap ilarawan ang kanilang tunay na emosyon sa kasalukuyan. Ngunit sa madaling salita, ito ay talagang medyo hindi ka panipaniwala, at kahit na medyo hindi ka panipaniwala,
Sa antas na ito, natural, walang sinuman ang nangahas na magkaroon ng anumang pagdududa sa kanilang mga puso, nagtatanong kung si Dylan ay kwalipikadong maglingkod bilang punong tagapagturo ng kanilang punong tanggapan sa Flying Leopard. Dahil lahat ng ipinakita ngayon ni Dylan ay ganap na napatunayan. Hindi kung siya ay Dylan qualified. Sa halip dapat sabihin na sila ay lumilipad na mga leopardo, sila ba ay kwalipikadong mag-imbita ng mga kamangha-manghang at pambihirang mga henyo gaya ni Dylan na pumunta sa kanilang mga lumilipad na leopardo at maglingkod bilang mga punong tagapagturo. Dahil sa tunay na kapangyarihan, walang edad. Respeto lang. Ganyang karakter, respetuhin mo lang. Tungkol sa emosyonal na kaguluhan ng buong miyembro ng punong tanggapan ng Flying Leopard, si Dylan, ang pangunahing tauhan ng insidenteng ito, ay walang masyadong pakialam. Sinamantala ang 2 araw nang nagpapagaling si Deputy Instructor Denver mula sa kanyang mga pinsala, naglaan lang siya ng oras para umatras ng 1 beses. Dahil malinaw niyang naramdaman na pagkatapos ng pakikipaglaban kay Deputy Instructor Denver, tila may mga bagong pagbabago sa kanyang katawan. Ang pang-apat na sanyang True Fire Sword Chi ay tila pinakipot. Siyempre hindi pwedeng palpak. Humanda kang tumahimik. Sa ganitong paraan, pagkaraan ng 2 araw, lumabas si Dylan sa saradong silid na na-refresh. Kasabay nito, halos gumaling na ang Deputy Instructor na si Denver. Kalkulahin ang oras na para sumugod sa Changkoy Peak. Instructor Wang, tere na, sabay na tayo. Bago umalis, hinanap ni Dylan si Denver. Ako. Sasama din ako. Natural na nagulat ang Deputy Instructor na si Denver na nilapitan ni Dylan. Hindi naman sa gusto mong sumama sa iyo. Pero ngayon gusto mong kumatawan sa ating Flying Leopard bilang isang sinaunang martial artist para lumahok sa Lingnan Mountain Martial Arts Conference na ito noong nakaraan. Ngunit si Dylan talaga ay nagsalita ng ganito, at ang sulok ng kanyang bibig ay nakabalangka sa isang dampi at ngumisi ng masama. Ngayon na sa wakas ay may pumalit na sa kanya, natural na hindi niya ito mahihiling. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.